Kamusta mga ka-skillman? Ayan, may bago tayong tawag dito sa ating channel, ano? Skilled man. Skilled man ang tawag natin. Alright, so light restoration lang po para dito sa Forge road bike. Alright, so kinakalawang na siya lahat, ano? So panoorin nyo po itong video na to guys, hanggang dulo para may matutunan kayo at makita nyo din kung ano yung mga pinagbago at nung pinagpalitan ng nakabili nito. Alright, so watch and learn. Ayan, oblong na yung gulong sa sobrang tagal na naka-stack. No, so oblong-oblong na. Then, stuck na yung cogs. Alright? Another restoration na naman tayo ulit. It's a Forge ba? Tama, Forge MTB or mini ano siya. Para siyang ang frame niya is pwedeng pang fixed bike at pwede rin pang MTB. So 26er din siya mga katropa. Ayan. So itong bike na to ay abandon na. So bago pa siya na na-abandon, hindi talaga siya masyadong nagamit, no. Nakita ko pa tunog na ginagamit ng may-ari. So mapapansin niyo naman yung handle o lagaan ng ano, gas-gas, no. Yan. Pero alikabok na kasi na na-abandon na siya before. Yan, wala pa pong nabawas din na piyesa. May tapalodo. Ayan, so kakalagay ko lang ng diesel kasi pinapalambot ko pa yung kanyang kadena. Ayan, yung preno niya maganda pa po yan. Ayan, mapapansin nyo siya na talagang hindi siya talaga totally nagamit. Slightly used lang siya pero natambak lang siya ng matagal. So mga 3 years ata natambak. Ayan, mapapansin nyo, kakalagay ko lang ng diesel. Ayan, so papalambutin natin siya. So panoorin nyo mga katropa hanggang dulo itong video na to para baka makapulot kayo ng diskarte. Alright, huwag nyo pong kalimutan, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to like and subscribe at pa-share na rin mga katropa, parang awa nyo na para maraming makakita ng video na to, para maraming makatulong o maraming makapulutan ng aral para doon sa mga nagsisimula pa lang mag MTB or mag mountain bike user or fixie user, basta lahat ng klaseng bike may matututunan kayo dito kung paano magkumpuni ng inyong bike. Alright, parang may kumakalanting sa loob ng spring port, kailangan natin siyang galaw-galawin back and forth para lumambot kasi makalawak po. Pwede nyo rin gamitin guys yung ganitong WD-40 para lumambot yung kadena saka yung mga nuts, pero since na natitipid ako kasi wala pong pambili dito ng mahal kasi yung langis kasi nakukuha ko lang to siya doon sa mga kotse na nagagawa ko yung mga tira-tirang pinag-change oil, so iniipon ko para meron akong langis na gagamitin sa pagdating sa mga ganitong trabaho. Paliguan natin ng diesel. So gumagamit na pala ako ng diesel, no? Diesel with gasoline. Ito yung mga ano, mga waste na siya na diesel at gasolina na naghalo, yung misload yung tinatawag sa gasoline station. So iniipon ko yan, hinihingi ko sa kanila guys para yun yung ginagamit ko panglinis sa mga ganito. Yun yung pinaka the best na gamitin para malinis yung mga joint ng inyong MTB, BMX or fixie. Yan yung ginagamit ko, panimula, yan yung ginagamit ko guys. So yun lang. Medyo malambot na siya. See? Uy, parang may napansin ako dito. Parang fixie na. Okay. So, napapansin nyo guys, pag nagpipidal ako, parang late na siya, no? Late na siya. Kasi ang problema niya, dito sa sprocket mo. Sa sprocket, sa likurang sprocket. May problema. Ang problema dyan, tinalawang na din yung pulse niya, yung kumakapit sa mismong talto yung groove yung sa loob nitong sprocket para yun yung sumasabit para tumakbo yung mountain bike mo. So, mapapansin mo, umiikot ka siya, oh, pero nahuhuli siya, dapat sumasabay yan. Pag i-reverse naman natin, siyempre reverse yan, hindi talaga ikot yan. Pero mapapansin nyo, minsan may tagdaan na igas kasi rusty na yung loob niya, super rusty na talaga. Okay, so sana may natutunan kayo mga katropa. Panoorin lang itong video na to para dun sa mga gustong matuto dyan na magkumpuni ng sarili nyong bike, mag DIY, kayang-kaya nyo yan, sundin nyo lang to. Yung magandang term, yung gusto nyo tumakbo na yung bike, no? So pa-forward syempre yung padjak nyo forward. So yun din yung paluwag nitong sprocket para malinis yung loob at kumbaga ang tawag nito sa iba is mag-repacking kayo ng panibago. So ibig sabihin panibagong repacking, pwede magpalit kayo ng bearing o di kaya linisin lang yung mga bearing, kung okay pa naman babad nyo lang sa diesel or kerosene, tapos i-degrease nyo lang siya ulit, tapos babalik nyo lang siya ulit, lilinisin nyo lang yung loob. Alright, so pagka nasa loob na yan, naikabit nyo na, ang pahigpit naman is counterclockwise, pabalik, no? Yun yung pahigpit. Huwag nito, pag dito na sa tornilyo,
Common na yan, common. So, kahit kalawang na siya, no? Bago-bago pa rin yung... Okay. Ayan, nalugan ko na. So, ito na siya guys. Na-access na natin yung pwedeng 600. Kung wala naman, kahit 1,000 ayos lang yan. Ang importante, nabawasan na yung rusty garden niya. So, i-assemble natin siya dito. Malinis na rin. Guys, so hindi ko lang napakita sa inyo yung position niya sa baba. So, kasi ang pag-assemble nito is napaka-silent din. So, kailangan dahan-dahan ka kasi yung ilalim nitong hindi ko lang na-picturean guys, bago ko binilagay ito. Subukan din, hawag na. Kasi yung ilalim nito is puro bearing na contents of it contains 45 bearings na maliliit. So kasi liit na ito. So, itong sa itaas naman, nilagyan natin ng spacer. Lalagyan din natin ito ng kaunting grasa tapos yung mga maliliit din na bearings. Alright? So ito siya guys, ang itsura. Yan, ganyan din yung sa ilalim yan. Ganyan din. 45 pieces din na maliliit na bearings. Ganon din sa baba. Okay? Then isusunod natin yan dito. Papatong na natin itong spacer. Yan. So spacer niya yan. Kasi yan yung hangganan para dito sa takip niya. Okay? So lalagyan mo natin ng kaunting grasa sa top niyan. Pero yung iba niyan hindi na naglalagay ng grasa. Pero sa akin, nilalagay ko ng kaunti lang. Huwag naman yung marami kasi ang habol ko diyan is yung meron siyang tunog na katulad nito. Yan na mahina lang siya kasi 2 volts lang yan. Pero ayos lang yan kahit hindi ganoon kaingay. Hindi siya ganoon katunog mayaman kasi yan na talaga yun. Hindi ko na rin pinalitan yung kanyang pin ring. Kasi yun yung nagpapabalik sa pulse niya. Alright? So ayun na siya guys. So, kaunting grasa lang. Then, bago siya ilagay yung kanyang cup. Ito. Yung sinisil natin kanina. Ayan. Tapos, gamit kayo ng DIY na plies. Itong plies na to, yung gamit ko na plies to, hinasa ko to noon. Kasi para talaga to dito. Pansungkit na ito. Ayan siya. Okay. Malakas na ang preno nyo. Alright? Tapos mga katropa, ayan na po yung itsura niya. Super rusty. Linisin natin, tatanggalin ko rin yung bottom bracket para malinis at madigris din natin. A few moments later. So ayun mga ka-skilled man, ito na po yung finished product ng ating light restoration. Itong super light aluminum road bike. You know? So ang ganda niya. Gusto ko to siyang gamitin pero may bike na kasi kung iba eh. So mayroong nagka-interest nito, nabili na rin siya. So ayun, shout out kay Big Time. So, talagang big time ka talaga dahil in-upgrade niya kaagad to eh. Kasi ayaw niya ng manipis na gulong, pero para sa akin okay na ang gulong ito. Bago din ang gulong ito guys. Bagong-bago. Ayan, naka-railed fork na rin siya. Then, yan, pininturan ko rin ng itim yung mga crank. Tapos pati yung bottom bracket niya, nilinis ko rin, pati yung sentro, malinis na po yan. Right? As in bago talaga siya, bago ko binigay din sa may-ari na nakabili. Then ito na yung mukha niya ngayon, pinalitan na rin siya ng sentro, harap likod. Ayan, nagpadagdag na rin siya ng fork. At kinapalan na rin niya yung gulong, 2.1. Ayan, so 26er. Maraming salamat, Big Time. Shoutout sa lahat, maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye, God bless.